Magandang panahon ulit sa inyong lahat at welcome back sa Oplan Tanim Karunungan. Naku po, napakaganda ng topic natin sa araw na to. Ito po itong tungkol sa access letter. Marami pong nakakatanggap na taxpayers ngayon ng access letter. Ito po yung isang sample ng access letter. Wala ho tayong magagawa dito. Pero itong sample ng access letter na ito at ito ay mayroon tayong magagawa. So, yung access letter na nakita nyo kanina, yung unang-unang access letter, internal access letter yon. So, kinukuha yung mga dokumento within the BIR. Yung pangalawang access letter na hawak ko ngayon, tatlong klase. Isa galing sa Regional Director, isa galing sa VAT Audit Head, at isa galing sa Revenue District Officer. Ito pong, internal po yan. So, kumukuha po sila ng mga dokumento internally sa loob ng BIR offices. Hindi po yan ginagamit sa mga outside the BIR office. Ito po yung nakikita nyo itong dalawang yan, ay ginagamit po outside o yung pang tinatawag natin na third party. Basahin po natin yung isa kasi halos pare-parehas naman po ang laman. Basahin po natin yung access letter. Siya nga pala, kung gusto nyo makatanggap ng ganito, i-post nyo lang para mabasa nyo ng maigi. At iniimbitahan po kayo sa aking trabaho at negosyo. Mag-register po kayo. Ayan po, trabaho at negosyo for small startup accountants, bookkeepers, and consultant. Pati po yung mga interesadong mga taxpayers na gustong magnegosyo ng tax accounting, tax bookkeeping, at tax consulting. Welcome po kayo. 560 lang po yung registration dito ho sa Metro Manila. Pero pag outside Metro Manila po ako nagkakandak, medyo mataas po to recover my expenses. Basahin natin, ma'am and sir, bossing, yung pong tawag nito, access letter. At i-analyze natin para hindi ho kayo matatakot. Kasi pag nakatanggap ng access letter, ang tingin po ng iba ay isang kriminal na eh. Hindi po kayo kriminal. Basahin natin. Sir/Madam, the Regional Investigation Division. Pag sinabi pong Regional Investigation Division, ito po yung mga BIR examiners na nag-o-audit at nagde-develop ng mga ng tax evasion cases o yung run after tax evader. Regional Investigation Division ang tawag po sa mga regional offices at National Investigation Division po pag sa national office. Basahin natin ulit. The Regional Investigation Division in this region is currently conducting a preliminary investigation on the alleged tax evasion scheme of ka-taxpayer Emilino T. Maestro.com with registered business address at Unit 419 Corporate 101, Mother Ignacia, Quezon City. Pursuant to the provision of Section 5, Subparagraph B of Republic Act 8424, otherwise known as the Tax Reform Act of 1997, paikot-ikot yung salita, as amended, granting power to the Commissioner of Internal Revenue to obtain information on a regular basis from any person other than the person whose internal revenue tax liability is subject to audit or investigation. Pwede ko lang i-pause sandali. Kasi sabi rito, ang power daw ay granted sa Commissioner of Internal Revenue, hindi sa pumirma nito. Liwanagin natin. Walang power ang Regional Director, VAT Audit Head at Revenue District Officer na kumuha ng information from you. Si Commissioner lang daw sabi ng batas. Galing sa kanilang statement yon ha. Ituloy natin. May we request from your good office a certification/sworn statement. Mag-isip-isip ka. Ang certification, pwedeng gamitin yan laban sa'yo.
Kasi ikaw ang nagbigay. Yung sworn statement, pag sinabing sworn statement, gumaganyan ka sa harapan ng isang notaryo publiko at ang ibig sabihin nun ay under the penalty perjury yung isinulat mo doon. O ano daw yung laman? Stating the amount of purchases last service contracts made by your company to the above named taxpayer for taxable years 2010, 2011, 2012, 2013, and 2014. In said certification/sworn statement, kindly furnish us the data in a quarterly basis for each taxable year, and if possible, attach the photocopies of sales invoices/official receipt issued by emelinoTmaestro.com for the purchases your company had made for the aforementioned period. So, kumukuha sila ng information. Sir, sabi mo, ito. Kung nakakuha na sila ng information sa kanilang internal document, bakit sila kukuha pa ng information? Galing, ito pong dalawang to galing po dito. Kasi, paliwanag ko sa iyo, yung information na nakukuha ng BIR sa loob ng BIR itself, hindi po pwedeng gamitin sa korte. Ang tawag po dyan ay no probative value. Walang kwenta. So ngayon, para magkaroon ng value yung kanilang information, kailangan nilang kumuha ng information galing po sa inyo. So, basahin natin ano yung information na makukuha nila sa iyo. Nakasulat din. Rest assured that whatever data or information that may be obtained from your office will be considered strictly confidential under Section 270 of the Tax Code of 1997 and will be used exclusively for internal revenue tax purposes. Your cooperation in this regard is highly appreciated. Ang makukuha mong reward, appreciation. Hi, thank you! Nagbigay ka sa akin ng information. Maraming salamat. Maraming salamat. Yari ka sa akin. Yun ang sinasabi. Yun lang matatanggap mong reward. Wala man lang kiss. Walang kiss. Ang reward is highly appreciated. Yun na yun. Pero basahin natin ano yung tanong kanina is, anong klaseng information yung ibibigay mo? Sabi rito, yun daw information mo ay shall be considered strictly confidential. Confidential pala bakit sila naghihingi ng confidential na information na galing sa'yo? Kung confidential yan ay pinoproteksyon na ng Constitution. Meron tinatawag na privacy. Yung dokumento mo ay private. Hindi yan basta-basta binibigay. Kaya nga hinihingi. Kailangan meron kang consent. Pag wala kang consent, spurious yung dokumento. So, pag binigay mo sa kanila, at in writing pa yan, at sagot mo sa in writing nila, lalabas yan na very powerful information na hindi lamang gagamitin doon sa sinasabi nilang emelinoTmaestro taxpayer. Kung hindi, sa'yo rin. Anong pwedeng gamitin doon? Sinabi na nga dito, sabi rito, will be used exclusively for internal revenue tax purposes. Teka muna, may 4 na purposes ang internal revenue tax purposes. First purpose is, kolektahan ka ng buwis. That's internal revenue tax purpose. Second, ipasara yung business mo. That is internal revenue tax purpose. Third, civil, maglagay ng penalty, surcharge at saka interest sa iyong deficiency tax. That is internal revenue tax purpose. At ang pinaka-importante ay kasuhan ka ng kriminal. Ipakulong ka. That is also a purpose, internal revenue tax purpose. Kaya mag-isip-isip kayo. At ini-invite ko kayong mag-register sa trabaho at negosyo, para matuto ka. Ikaw, lalong-lalo na po yung mga bumagsak sa CPA board exams
bumagsak po sa bar exam, sa mga lawyer exams, iniimbitahan ko kayo. Mag-tax agent kayo. Turuan ko kayong makakuha ng lisensya as tax agent from the BIR para po makapag-practice kayo. Maraming salamat po at ito pong aking pagle-lecture ay ipinamamahagi ninyo sa sangkatutak ninyong kaibigan sa Facebook. Maraming salamat.